Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Freddy. Maganda nga po mami naman, tayo panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating mga nagugutom na kaluluwa. Manalangin po tayo. Dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kang payumingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming makamalian, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming naisip, nagawa na bangit ang aming mga labi. Patawarin mo kami, Ama, minsan padakilan Diyos, pagpalain mo po yung mga salita. Malapano patuloy po kayong mangusap sa amin, mahal na Panginoon. Ang mga salita mo na siyang lumilinis ng aming puso, mahal na Panginoon. Ang mga salita mo, ang lubusang nagbabago ng aming buhay, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming malapang nandalisahin sa pamagitan ng mga salita mo, pamaging handa kami anumang araw, anumang oras, na ikaw ay magbabalik, mahal na Panginoon. Kayo po mangusap sa bawat sa amin, maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, mahal na Panginoon, sa ganang aking wala pong magagawa, at patuloy mo buksan ang aming mga pangunawa sa mga salita mo, dakilang Diyos. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata, ito pong unang Korinto 15, 57 at 58. Nagpapaabot po ko, maminamahal ng magandang hapon sa lahat ng ating mga minamahal, mga kapatiran, sa ating mga minamahal, mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa abroad, at nagpapaabot din po ang pagbati sa ating mga beloved preachers, workers, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved choir members, at nagpapabot kong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga di malilimutang aral natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hindi sa ating mga beloved children, the Almeida family, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maminamal kayong libuksan natin ang ating pambungad na talata. 1 Corinthians 15, 57 and 58. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57 up to 58. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Amen. 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 Maminamal ang ating paksa ay pamagatan po nating reasons to keeping on serving the Lord. Mga dahilan bakit dapat tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Reason to keep on and keeping on serving the Lord. Alam niyo, maminamahal, ito pong mga sulat nito ay isinulat ni Apostol Pablo, maminamahal, dun pong sa panahon na mga mananampalataya, mga minamahal sa Korinto, ay panahon na sila po maminamal ay nasa tinatawag na persecution. Nasa panahon, mga minamahal, nandun sila sa panahon ng hardship, mga kahirapan. Kaya nga, ang mga Kristiyano sa Korinto, mga minamahal, nanghina. Maraming bumalik sa kasalanan. Maraming bumalik sa kasalanan, mga minamahal, naging karnal. Nagpabaya sa paglilingkod sa Diyos. Ang iba po, mga minamahal, sabi nga ng mga kung mababasa niyo po ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, marami pong na-involved sa tinatawag na immorality. Marami po, maminamahal, ang nanlupaypay sa paglilingkod sa Diyos. Bumalik sa dati nilang masamang buhay. Kaya sinulat ni Apostol Pablo, maminamahal, ang mga katagang ito para palakasin at patatagin ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Korinto. Amen? Dito po, maminamahal, dapat po nating malaman ang paglilingkod natin sa Diyos, maminamahal,
ay para na lang tayong nanonood sa replay na palabas. Tapos na ang laban. Ibig sabihin, maminamahal, kung malalaman nyo ang Biblia, malaman natin ang mga katapusan na nakasulat sa Biblia. Maminamahal, sabi ng Biblia, ang lahat ng mga mananampalataya ay naging mananagumpay. Naging mga matagumpay. Sabi ng Biblia, halos lahat ng mga mananampalataya sa Biblia ay nakapasok sa langit. Amen? Kaya nakita mga minamahal ni Juan, mga minamahal, nakita niya ang mga laksa-laksa, mga hindi mabilang na mga mananampalataya na sabi ng Biblia, sino ito, Panginoon? Sino ang mga taong itong karamihan na nakadamit ng puti na nakapasok sa kaharian mo? Sila ang mga dumanas ng mga kabigatian, dumanas ng mga pagsubok. Sila hindi nang hina, hindi nang lupaypay. Sila yung mga tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, kaya sila ay nagtagumpay at sila ay nakapasok sa langit. Ibig sabihin, maminamahal, kasi ang Biblia po, ito po'y past, present at future. Nandito na yung mangyayari sa darating na panahon. Nandito na yung future. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, hindi kayo dapat manghina. Hindi dapat kayo manlupaypay. Kaya nga, sabi niya, maminamahal, bakit dapat tayo, maminamahal, na hindi manghina at patuloy po tayo, mga minamahal, na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, nabasa natin sa 1 Corinthians 15:57, we have ultimate victory. We have ultimate victory. Victory, sabi rito, dapat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Hawak na po natin ang tagumpay. Kumbaga sa boxing, replay na lang ang palabas. Amen? Panalo na. Panalo na tayo, mga minamahal. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo. At sa pamagitan natin, ipinapayag ang samyo ng pagkilala sa Kanya sa bawat dako. Kaya nga, kinakailangan maglingkod tayo, magpatuloy na magpatuloy. Keep on keeping on. Manatili tayong nagpapatuloy. Keep on keeping on. Magpatuloy tayo. Sapagkat ang mga talunang Kristiyano, sabi ng Biblia, maminamahal, hindi sila papasok sa kaharian ng langit. Sabi, ang magtagumpay lamang. Sabi na Revelation 21:7, ang magtagumpay lamang, sila ang magmamana ng lahat ng mga bagay nito. Lahat ng mga nakasulat, mga minamahal sa Biblia, patungkol po sa kagandahan ng langit. Pero tandaan po natin, nasa atin na ang tagumpay. Hawak na natin, tapos na yung laban. Para na lang tayong nanonood ng replay na palabas. Talo na si Satanas. Sabi ng Roma 16, talatang 20, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Dudurugin niya sa ilalim ng ating mga paa. Gagamitin tayo ng Diyos para durugin si Satanas sa ilalim ng ating mga paa. Sabi ng Biblia, we are more than conqueror. Kayo'y higit pa sa mga mananagumpay. Nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo, maminamahal, ng hardship, mga kahirapan, nakaranas tayo ng mga karamdaman, nakaranas tayo, maminamahal, ng mga hindi ka nais-nais. Pero sabi ng Biblia, we are more than conqueror. Magtatagumpay ka. Ang magpapatalo lang sa atin, maminamahal, yung pag-urong, yung pagtalikod. Sabi ng Biblia, maminamahal, huwag niyong itakwil ang inyong gantimpala, ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kumagawa niyo ang kalooban ng Diyos, magsitamo tayo ng pangako. Amen? Sabi, ang umuurong, sabi, ay hindi malulugod ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, ang magpapatalo sa atin, maminamahal, yung pag-urong. Pero tandaan po natin, may dahilan upang tayo'y magpatuloy sapagkat we have ultimate victory. Mayroon tayong talagang ultimatum na tagumpay sa paglilingkod sa Diyos. At pangalawa, sabi ng Biblia, we have a loving family. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo dito sa pambungad ng 1 Corinthians 15:58, sabi niya, therefore, my beloved brethren,
Mga minamahal, marami tayong lumalaban sa kalaban ng Diyos. Tayo pong mga magkakapatid sa Panginoon. Therefore, my beloved brethren, ibig sabihin, ito'y nangangahulugan, mga minamahal, we have a loving family. Wala nang pinaka mapagmahal na pamilya, mga minamahal, kundi ang kalipunan ng mga mananampalataya. Ito pong ating kalipunan, ito pong ating pong pagsasama-sama bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ang mga tunay na pamilya. Tayo po ang tunay, mga minamahal, na magkakapatid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yung relasyon natin sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, salaman lang yan, pansamantala lang yan. Hindi sila ang totoo, mga minamahal, na nagmamalasakit sa atin. Ang totoong pamilya natin ay ang gawain ng Diyos, ang pamilya ng Diyos. Tayo mga mananampalataya, tayo po mga sama-sama na naglilingkod sa Diyos. Kaya minsan, dumating, mga minamahal, ang ating ang mga loved ones ng ating mahal na Panginoon Kristo. Habang nangangaral ang ating mahal na Panginoon, binulungan siya ng kanyang mga alagad. Sabi ng Lucas 8:19-21, sabi ng alagad sa kanya, "Excuse me po, mahal na Panginoon, ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid, ang iyong ama at ang ina at ang iyong mga kapatid nandun po sa labas, gusto pong makipag-usap sa iyo." Sinabi ng mahal na Panginoon, sino ang aking mga magulang? Sino ang aking mga kapatid? Ang aking mga magulang, ang aking ama, ang aking ina, at ang aking mga kapatid, itong mga taong ito na nakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap. Noong mga panahon yun, hindi pa mananampalataya ang mga kapatid ng ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng John 7:5, hindi pa sila Kristiyano, hindi pa sila naniniwala kay Kristo. Maminamal, mga kapatid niya yan sa laman. Doon, nung ipinanganak siya ni Saint Mary, pagkatapos niyang nailuwal sa pamagitan ng Espiritu Santo, tsaka lamang nagsiping si Saint Joseph at si Saint Mary, nagkaroon sila ng maraming anak. Yan ay mababasa niyo sa Matthew chapter 15, verse 53 hanggang 58. Nandun yung kanyang mga kapatid. Ang mga pangalan ay Jose, Judas, tapos Santiago. Marami siyang mga kapatid na mga babae. At nung nangangaral ang ating mahal na Panginoon, sabi ng mga apostol, nandun sa labas sa mga kapatid mo, ang iyong ama, ang iyong ina. Hindi binigyan ng importansya ng mahal na Panginoon. Hindi niya nilabas, hindi niya pinansin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sino ang aking mga magulang at sino ang aking mga kapatid? Ang aking mga magulang at ang aking mga kapatid, ito sila na nakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap. Amen? Basahin po natin Lucas 8:19-21. Kaya hindi naman pakibasa. Dito po sa Lucas, talatang 8:19-21. At nagsipa rito sa kanya, ina at mga kapatid, at sila hindi nangakalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. 20. At may nagsabi sa kanya, nangakatayo sa lawas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. 21. Dadapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Amen. 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 Kaya hindi ka dapat manlupaypay, hindi ka dapat manghina. Sabi ng Biblia, maminamal, keep on, keeping on. Bakit? Meron kang mga mapagmahal na pamilya, we have a loving family. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, therefore, my beloved brethren, tinawag niya tayong mga kapatid, mga minamahal kong kapatid. Hindi pa nga natin siya nakikita, hindi nga natin siya nakaharap. Hindi nga natin nakita ang itsura ni Apostol Pablo. Wala pa nga tayo nung panahon na yun, pero tinawag niya na tayong mga kapatid sapagkat tayo po, mga minamahal na magkakapatid na naglilingkod sa Diyos, tayo po ang tunay na pamilya. Amen? Minsan kasi, mga minamahal, marami mga mananampalataya, pag ang kanilang mga loved ones hindi pa mananampalataya, ayaw maglingkod sa Diyos, nanghihina din sila. Nanlulupaypay sila. Iniisip nila, paano kung ako lang ang maliligtas? Hindi rin lubos yung kagalakan ko kasi yung aking mga anak, yung aking asawa hindi pa saved.
Hindi naman ako magiging masaya pag nandun ako sa langit kasi ako lang ang ligtas. Huwag kang mag-alala kasi we have loving family. Ang tunay mong pamilya ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap. Pagdating mo sa langit, hindi mo na mawawala na yung damdamin mong pamilya mo sila. Iba na ang dimension dun. Mawawala na yung damdamin mo na sila'y asawa mo, sila'y kapatid mo, sila ay mga kamag-anak mo rito sapagkat iba na doon ang isip mo. Hindi mo na sila maalala. Amen? We have loving family. Kaya nga, hindi ka dapat manghina. Dapat keep on keeping on. Nasa ang Malapanginoon ang bahala. Kung sila'y ililigtas ng Malapanginoon o hindi. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sumampalataya ka sa Malapanginoon, maliligtas pati ang iyong buong sambahayan. Amen. Kaya kung yun lang ang magiging dahilan, ikay manghihina, manlupaypay dahil ang mga loved ones mo, ang iyong mga kamag-anak, hindi pa katulad mo na naglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, maminamal, keep on keeping on. Sapagkat we have loving family. Narito ang tunay mong pamilya, ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang tunay na pamilya, nagpapaalalahanan. Amen. Sabi nga, open rebuke is better than to secret love. Natural, pag pamilya mo. Halimbawa, ikaw ay magulang. Nakita mo yung anak mo ay nagpapabaya. Ang anak mo ay kung ano-anong ginagawa sa gawaing makasanlibutan, natural. Bilang pamilya, paalalanan mo yan kasi ayaw mong mawala sa paglilingkod sa Diyos. At tayo bilang pamilya, dapat sabi ng Biblia, we are a brothers and sisters keeper. Dapat nagbabantay tayo ng ating mga kapatid. Imbis na i-chismis natin yung kanyang kahinaan, bantayan natin sila, maminamahal, na huwag mapariwara, huwag mahulog sa kamay ng dyablo. Amen? We are a brothers and sisters keeper. Huwag tayong maging partiker ng kanilang kasalanan. Sabi rito sa 1 Timothy, o 1 Thessalonians, kindly, rather 1 Thessalonians 5:14 and 15. Basahin po natin. Dito sa aklat po ng mga taga Thessalonica, kabanata 5, talataya 14 at 15. Sa 14, at aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. 15, tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa sa iba at ang sa lahat. Amen. 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 Bilang tayo isang pamilya, maminamahal, pag ang ating isang membro ng pamilya, maminamahal, na siya po ay nahuhulog sa isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, sabi, paalalahanan mo sila. Huwag kang maging partaker. Amen? Paalalahanan mo. Sabi rito, ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong palalahanan. Paalalahanan sila. Ang sabi, paalalahanan ang mga magugulo. Palakasin ang mga mahihina ang loob. Alalayan ang mga mahihina. Maging mapagpahinuhod sa lahat. Amen? Kailangan natin pahalalanan. Pag nakita natin nahuhulog sa kasalanan, may mga mananampalataya, iba yung kanilang concern. Yung kabaligtaran yung kanilang pagmamalasakit. Pag pinapaalalanan ng mga mangangaral yung kanilang mga anak, pati sila tinatamaan, pati sila nagdadamdam, ano ba naman yan? Kaya sila nanlulupaypay din. Nanlulupaypay, sila pa ang unang nanlulupaypay. Dapat nga, ikaw dapat ang magpaalala. Kasi ngayon kahit hindi mo kayang mapaalalanan, magpasalamat tayo, may mga preacher na nagpapaalala kasi sila ang mga tunay niyong mga magulang at mga kapatid. Amen? Paalalanan sila kasi sisingilin ng Diyos sa ating mga kamay sila. Huwag tayong magtakipan ng kasalanan. Yung iba, pag tinamaan yung kanilang anak, galit sila sa mga preacher. Kasi para bang iniisip nila, hindi pinapaalala, hindi para bang pinepersonal, hindi ganun.
Ang layunin ng mga mangangaral, sabi 1 Corinthians 4:14, sabi diyan, hindi para tayo po ipahiya, kundi sabi rito, para tayo ituring na mga tunay na anak. Sabi rito, basahin natin 1 Corinthians. Dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 14, hindi ko isinusulat ang mga bagay nito upang kayo hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Amen. 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 Si Apostol Pablo, mang minamahal, mayroon siya mga pangaral na pinapagalitan niya ang mga mananampalataya doon sa Korinto. At tulad sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1 up to 5, pinagalitan niya yung stepmother niya. Yung stepmother niya, asawa ng tatay niya, namatay yung tatay niya, nag-asawa ng bago yung tatay niya. Nagkaroon sila ng relasyon ng stepmother niya. Nagalit si Apostol Pablo. Sabi, kahit sa mga hindi mananampalataya, hindi nangyari ang ganitong immoralidad. Yung mga ganitong Kristiyano, ibigay yan kay Satanas para maligtas ang kanyang kaluluwa. Sabi ng 1 Corinthians 5:1 up to 5. Mabagsik din mangaral si Apostol Pablo, pero hindi nangangahulugan na para tayo po'y mapahama, kundi paalalanan tayo bilang mga minamahal ng mga anak para hindi tayo mapasama, hindi tayo mabulid sa impyerno. Amen? Kaya kapag nakakarinig tayo ng mga paalala ng ating mga mangangaral, sabi ng Biblia, mga minamahal, lalo nyo silang pakamahalin. Kasi sila ang mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Hindi sila gumagamit ng sugar-coated preaching. Yung mga bulaang mangangaral, maminamahal, yung mga nagpapakunyaring nagmamalasakit, sabi, sila po ay gumagamit ng sugar-coated preaching. Yung puro matatamis, puro mga maiinam na talumpati, hindi sila nagsisermon, hindi sila nagpapagalit. Yung tinatawag na sugar-coated, puro matatamis. Na gustong-gusto ng mga nakikinig, matamis na matamis, wala silang mapapakinggang, sila'y paalalanan, sila'y tuturuan, kasi nga sugar-coated, pero mas delikado yun. Amen? Kaya nga, ang mga tunay nagmamahal sa atin, maminamahal ng mga mangaral, tayo po'y pinaalalanan, tayo pinalalakas ang loob, tayo tinuturuan upang mairap tayong walang dungis sa harapan ng ating malapanon, sapagkat we have a loving family. Tayo po ang higit na pamilya, maminamahal. Huwag kang mag-alala kung hindi maligtas ang mga loved ones mo, dahil pagdating mo sa langit, iba na ang dimension doon, makakalimutan mo na sila bilang pamilya. Ang kikilalanin mong pamilya, itong mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at ginaganap. Pero patuloy mo pa rin silang ipanalangin. Sabi, sumampalataya ka sa mahal na Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas, pati ang iyong buong sambayan. Hawakan mo yung pangako niya na pati iyong sambayan ililigtas din ng mahal na Panginoon. Pero ang gustong iparating dito ng mahal na Panginoon, na ang pinakapamilya mo, mula nang ikaw naging mananampalataya, tayong mga nakikinig ng salita ng Diyos. Tayong mga sama-sama, maminaman na naglilingkod sa Diyos. Kaya nga, sabi ng Galatia 6:9 hanggang 10, huwag kayong mangimagod sa paggawa ng mabuti. Kung may pagkakataon, ay sikapin yung makagawa ng mabuti, lalong-lalo na sa mga kasambahay mo sa pananampalataya. Amen? Lalong-lalo na sa kasambahay mo sa pananampalataya, lalo na ibig sabihin sa tunay mong mga pamilya. Pag nakita mo yung kapatid mo walang pamasahe, ikaw nakasakay ka sa magarang sasakyan, maatim mo ba yung kapatid mo? Mga tunay mong kapatid, naglalakad, walang pamasahe, tapos ikaw nakasakay sa magarang sasakyan, hindi mo man lang pasakayin sa sasakyan mo para kahit paano makaginhawan mo lang, makauwi siya ng maluwalhati. O kaya, bigyan mo man lang ng pamasahe para makasakay man lang siya. Sa ating pamilya, kapag nakakita tayo ng mga kapatid natin sa ating pamilya dito sa Laman, tinutulungan natin sila. Amen? Pag nabalitaan natin, mapuputulan tayo ng kuryente, gagawa tayo ng paraan para hindi tayo maputulan yung bahay natin. Pag nalaman natin, maminamal hindi tayo nakabayad ng upa, gagawa tayo ng paraan. Bawat nandoon sa loob ng bahay, maminamahal, sa bawat miyembro ng pamilya, gumagawa ng paraan para pagtulong-tulungan yung gastusin doon sa loob ng kalang tahanan.
Dapat ganun din po tayo dito sa pamilya ng Diyos. Sabi, sunggaban niyo makagawa ng mabuti, mga minamahal. Sabi, lalong-lalo na sa mga kapatid natin, lalo na sa kapatid natin, lalo na sa household. Sabi, household of God. Amen? Lalo na sa sambahayan ng Diyos, lalo na sa pamilya ng ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo ang tunay na pamilya. Amen? At pangatlo, sabi ng Banal na Kasulatan, we have solid foundation. Wag po kayong wag tayong manghina, wag tayong manlupaypay, sapagkat mga minamahal, tayo po ay merong sure foundation. We have sure foundation, kaya nga sabi, wag kang matinag. Sabi ng nabasa natin kanina sa 1 Corinthians 15, verse 58, mga minamahal, sabi ng mga nabasa natin diyan, na mga minamahal ko mga kapatid, na kayo ay magsitatag, wag makilos. Kayo'y tumatag, wag makilos. Ibig sabihin, wag ka dapat mayanig, wag ka dapat umurong, wag ka dapat, mga minamahal, mayanig ang iyong pananampalataya. Sapagkat sabi ng Biblia, meron tayong matibay na pundasyon. The chief cornerstone, ito po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya po ang Pangulong Panulok. Matibay ang ating pundasyon. Matibay, matatag na bato. Mga minamahal, ang pinagtitirikan ng ating pananampalataya. Walang dahilan upang ikaw ay makilos. Walang dahilan upang ikaw umurong. Walang dahilan para mayanig ang iyong pundasyon, sapagkat matibay ang ating pundasyon. Ito po ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, the chief cornerstone. Amen? Sabi rito, basahin po natin ang Ephesians chapter 2, verse 20 and 21, at 1 Peter 2, 6 up to 8. Dito po sa unang Pedro, ano yun? Epeso muna, Epeso 2, 20, 21. Dito po sa Epeso 2:20-21. Ganito po ang pagkakasabi ng mga tinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Panulok. 21. Na sa Kanya ay ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templo banal sa Panginoon. Amen. 1 Peter. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 2, talatay 6 hanggang 8. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na Pangulo, hirang mahalaga. Ang sumasampalataya sa kanya'y ay hindi mapapahiya. 7. Sa inyong nangananampalataya, siya'y mahalaga. Datapwat sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang nagiging pangulo sa panulok. At batong katitisuran at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibas ay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Amen. 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 Ang sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, be unmovable. Be steadfast. Huwag kayong matinag, huwag kayong makilos. Be unmovable. Sapagat ang ating pundasyon, mga minamahal, ito po ay sure foundation. Ito po ay the chief cornerstone. Matibay na bato, malakas, matatag na bato. Hindi pwedeng tinagin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung mga ibang pananampalataya, mga minamahal, yung ibang mga religion, kahit anong pagpapakatatag nila sa pananampalataya, kahit anong gawin nila sa kanilang pananampalataya, matitinag at mayayanig sila pag dumating, sabi, darating ang mga baha, darating ang mga unos, darating mga minamahal, ang mga malakas na ulan, at kalagim-lagim ang kanilang kasasapitan, sapagkat hindi nila itinayo ang kanilang bahay sa matibay na pundasyon. Amen? Ano yung mga tinutukoy dito ng mga malakas na mga unos, pagbuhos ng ulan? Yan po, maminamahal, yung greatest tribulation. Darating ang araw, magkakaroon ng malakas na lindol, magkakaroon, mga minamahal, ng mga kagutuman, wala nang makain ang tao. Magkakaroon po, mga minamahal, ng mga malalakas na bagyo.
magkakaroon ng mga trahedya, yung mga hindi nakasandig ang pananampalataya nila kay Kristo para lang silang nagtayo ng bahay doon sa buwanginan. Mayayanig sila, guguho sila. Sabi, at ang kanilang kasasapitan ay kalagim-lagim sapagkat hindi sila nagtayo ng bahay sa matibay at matatag na bato. Amen? Pero tandaan nyo, tayo mga mananampalataya, mga minamahal, nakatayo sa chief cornerstone, sa matibay na panulok ang ating pananampalataya, nakatayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya be unmovable. Huwag kayong makilos. Kayo'y tumatag, huwag makilos. Sabi, maminamahal, be steadfast, unmovable. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, dapat pinaninindigan nila ang kanilang pananampalataya. Kaya minsan, pag mahina ang pananampalataya mo, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 10, makakaranas ka ng mga pagsubok. Makakaranas ka ng mga pagbabata. Makakaranas ka ng mga hardship, mga kahirapan. Hindi layunin ng Diyos na ikaw ay manghina at manlupaypay, kundi para ikaw ay maging matatag. Para ikaw ay maging matibay at malakas. Sabi ng 1 Peter 5:10, gagamitin ng Diyos ang mga pagsubok, gagamitin ng Diyos ang mga kahirapan na yan para ikaw ay maging matatag, matibay at malakas sa pananampalataya. Sabi po rito, basahin po natin 1 Peter 5 verse 10. Idagdag natin sandali. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 10, at ang Diyos ng mabiyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo mapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal sa sandaling magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. 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 Yun yung dahilan, maminamahal, bakit minsan nakararanas tayo ng pagsubok, naranasan natin yung mga kahirapan. Kasi nakita na malapang noon na kahit ang pananampalataya mo, kahit ang iyong pinaniwala ang pananampalataya ay nakasandig sa matibay at matatag na bato, that chief cornerstone, ang malapan ng Jesucristo, pero hindi ka matatag. Hindi ka malakas. Kaya pahintulutan niya makaranas ka ng pagsubok, pahintulutan niya makaranas ka ng mga kahirapan para yun ang gamitin ng Diyos, para ikaw ay tumatag. Sa pamagitan, sabi, sa sandaling panahon, maminamahal ng inyong mga pagbabata sa pamagitan ng mga bagay na ito, kayo'y magiging matatag, kayo'y magiging malakas, at kayo, mga minamahal, ay magiging matibay sa pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi, huwag kayong manghina, huwag kayong malupaypay. Sabi pa rito, maminamahal, na laging sumasagana. Our works in the Lord follow us. Lagi kayong sumagana sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Keep on serving. Keep on giving, keep on praying, keep on soul winning. Magpatuloy tayo, mga minamahal, huwag tayong tumulad sa iba na humihinto. Mga minamahal, sabi ng Biblia sa Revelation chapter 14 verse 13, ang lahat ng ating ginagawa sumusunod sa atin. Lahat ng ginagawa natin, kaya nga, always abounding in the works of the Lord. Lagi tayong sumasagana. Lagi tayong gumawa ng gumawa. Magbigay na magbigay, dumalo ng dumalo. Lahat ng mga naisip mong mabuti, gawin mo. Sabi ng James chapter 4 verse 17, alam mong mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan sa iyo. Sabi ng Proverbs 3:27, huwag mong pababayaan gawin ang isang bagay na nasa kapangyarihan ng iyong kamay, sapagkat magkakasala ka. Kailangan, sabi, sa lahat ng pagkakataon, gawin natin lahat ng paraan na makagawa tayo ng mabuti para sa gawain ng Diyos. Keep on serving, keep on giving, keep on praying, keep on praising. Magpuri na magpuri, manalangin na manalangin, dumalo ng dumalo, magbigay na magbigay, humayo ng humayo, huwag tayo magpahinga. Lahat ng ginagawa natin, sumusunod sa atin. Paano kung wala tayong ginagawa? Anong susunod sa atin? Amen? Anong susunod na ginagawa natin kung wala naman tayong ginagawa? Kaya sabi rito, mabasahin po natin ng 2 Chronicles 15:7, be strong, sabi rito. Basahin po natin. At dito sa Revelation 14 verse 13. Dito po sa ikalawang kronika, sa ikalawang kronika 15,
7, ganito po ang pagkakasabi, ngunit magpakalakas kayo at huwag manglata ang inyong mga kamay sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. Amen. Revelation 14:13. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 14, talata 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila ay magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Amen. Be ye strong. Sabi, be ye strong therefore, and let not your hands weak, for your works shall be rewarded. Magpakalakas kayo, wag manlata ang inyong mga kamay. Keep on serving. Keep on praising. Keep on giving. Patuloy. Gumawa tayo ng gumawa. Maminamal, wag manlata. Wag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti sapagkat lahat ng ginagawa natin sumusunod sa atin. Sinabi rito, your labor is not in vain. Ibig sabihin ng in vain, maminamal, your labor will have sure reward. Mayroon tiyak na gantimpala. Amen? Sabi ng Psalms 62, maminamahal, verse 12, lahat ng ginagawa natin, babayaran ng Diyos. Yun lang makarating ka sa langit, sapat na para sa atin, yung mapunta ka sa langit. Lalo na, maminamahal, pagdating mo sa langit, lahat ng ginawa mo, babayaran pa ng Diyos. Gagantihan ka pa ng Diyos. Sabi ng Psalm 62, verse 12, marami mga mananampalataya, hindi sila wise. Alam niyo, pagdating ng araw, sabi ng Biblia, lahat ng ginagawa mo, titimbangin ng Diyos yan. Sabi ng Psalm 62, verse 9, lahat ng tao ay walang kabuluhan. Sasampa sila, mayaman o mahirap, mga minamahal, sabi, sasampa sila sa timbangan ng Diyos. At pag sila'y tinimbang, ngunit kulang, ibig sabihin, mas matimbang ang kanilang pag-aaral. Mas marami silang ibinigay na panahon sa pag-aaral. Marami silang ibinigay na panahon sa pagninegosyo. Sa mga bagay na walang kabuluhan, mga minamahal, only one life will soon be passed, but only what done with Christ will last. Ang matitira lang sa atin yung ginagawa natin kay Kristo. Pag marami ang nagginawa mo sa pag-aaral, sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho, tinimbang ka, sumampa ka sa timbangan, mas mabigat ang ginawa mong material. Sabi ng Biblia, tinitimbang ka ng Diyos, ngunit ikaw ay kulang. Sabi ng Daniel 5:27, tinimbang ka, ngunit kulang, baka hindi ka pa makapasok sa karyan ng langit o maiwan ka sa rapture. Sabi rito sa Psalms 62 verse 9, tapos talo natin ang verse 12. Dito po sa awit, chapter 62, verse 9, talon sa 12. Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Sa mga timbagan ay sasampa sila. Silang magkakasama ay lalong magaang kaysa walang kabuluhan. Sa 12, sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ang nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen. Dito sa Daniel 5:27. Dito po sa Daniel, Kabanatang 5, talatang 27. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Amen. 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 Lahat tayo sasampa sa timbangan. Ha? Kapag nakita ng Diyos na mas mabigat, mas marami kang panahon sa pag-aaral, gaya ng mga ilang mga mananampalataya, biro mo, iba dalawang araw sa pag-aaral, tapos sa Diyos isang araw lang. Lugi ka. Amen? Sa buong isang linggo, mula Lunes, puro trabaho. Lunes, Martes, Merkules, puro trabaho. Tapos ibibigay mo lang sa Diyos. Isang araw. Pag sumampa ka sa timbangan, masusumpong ang kulang. Sabi, tinimbang ka ngunit kulang. Lahat tayo sasampa sa timbangan. Dapat, pag ikaw ay magtatrabaho, magninegosyo, mag-aaral, dapat i-balance mo. Hindi dapat mas marami kang panahon sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, huwag niyong kalilimutan
We are all stranger. Tayo po'y transient lang. Gugulin nyo sa takot sa Diyos ang inyong pangingibang bayan. Naglalakad lang tayo, nagdadaan lang tayo rito. Ang pagkamamayan natin ay makalangit. Buhat dito, hinihintay lang natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Ano kung marami ka nakuwang diploma? Ano kung ikaw ay naging success sa buhay mo? Kahit sabihin pang naging presidente ka ng Pilipinas, kung hindi ka aakit sa langit, baliwala. Amen. Dapat maging wise tayo. Kailangan balance natin. Kung nagninegosyo tayo, dapat i-balance natin na mas malaki. Maraming oras tayo para sa Diyos. Pwedeng magnegosyo, hindi masama magnegosyo. Habang tayo nagdadaan sa mundo, kailangan natin yan. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mag-aral para magkaroon ng magandang profesyon. Hindi tayo maghirap sa mundo, pero i-balance mo. I-balance mo. Huwag mong gugulin lahat ng oras mo sa pag-aaral. Dahil only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Ang matitira lang sa iyo, yung ginawa mo para kay Kristo. Lahat ng ginawa mo dito sa mundo, pag-aaral, profession, trabaho, negosyo, kung ano man yan, mga minamahal, sabi, makamtan mo man ang buong kayamanan sa sanlibutan, kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, anong pwede mong ipalit sa buhay mo, sa kaluluwa mo. Amen? Sabi ng Biblia, wag nyo nga itatakwil ang inyong pananampalataya na may dakilang gantimpala sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kumagawa natin ang kalooban ng Diyos, tayo po ay magsigpagtamo ng gantimpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal, lahat ng ginagawa natin, babayaran ng Diyos yan. Amen? Lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, mismong kahit isang maliit lang na bagay. Sabi nga, isang basong tubig lang, ginawa mo para sa kapwa mo, ginawa mo para sa manggagawa, hindi ka mawawalan ng gantimpala sa langit, lalo na, maminamahal, kung mas malaki pa ang ginawa mo para sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tayo po tumayo, maminamahal, tayo mawit muna, bago tayo dumako sa ating mga pangailangan, sa ating mga kailingan sa mahal na Panginoon. Awitin po natin, mga minamalang awiting magpakatatag, huwag matinag. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Yaman, alam natin, nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag, lagi sumasagana sa gawain Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, lagi sumasagana sa gawain Diyos. Yamang alam natin, nasa ating ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin, nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag,
kanyang salita. Ang Panginoon ay nasa ating tuwina. Ano ba ang natin sa Kanya? ang pangako niya ay mayroong katuparan. Magpakatatag, huwag manhina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag manhina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin nasa ating Diyos. Ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos. Ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag magdilang, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag magdilang, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Amen. Mga minamahal, manalangin po tayo. Hallelujah. Keep on praying. Keep on serving, mga minamahal. Keep on attending. Sabi ng Biblia, huwag yung gayahin ng iba. Huwag tayong tumulad sa iba. Mga minamahal, huwag nating ikumpara, mga minamahal, ang ating pananampalataya sa iba. Sabi, work out your own salvation with fear and trembling. Huwag tayong gaya-gaya. Pag nalaman natin si Juan, hindi dadalo, si Tarpulana, hindi atin, hindi rin tayo atin, huwag natin silang gayahin, mga minamahal. Tayo po magpatuloy na magpatuloy sapagkat tayong lahat ay sasampa sa timbangan. Pag sila'y tinimbang, sila'y kulang. Pero tayo na laging dumadalo, laging naglilingkod, mga minamahal, hindi nangimagod sa paggawa para sa Panginoon, mga minamahal, gagantimpalaan ka sapagkat mas matimbang sa iyo ang pananampalataya sa Diyos kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Amen. At tayo po sama-samang manalangin. Ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, idulog natin sa ating mahal na Panginoon. Lalo na mamaya naman ang ating mga taglay na karamdaman, ang ating mga suliranin, ating mga pangailangan sa araw-araw. Tayo po'y sama-samang manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mahal na Panginoon, patuloy po namin idinadalangin ang aming mga minamahal, mga kapatid, dakilang Diyos. Patatagin mo sila, mahal na Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan, mahal na Panginoon, haleluya, ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon, palakasin mo sila, patatagin mo ang pananampalataya, tulungan mo sila, mahal na Panginoon, may pagtrabaho ng buong takot, buong panginig ang aming mga pananampalataya. Dakilang Diyos, ipagkaloob mo lahat ng mga kailingan ng mga kapatid po namin na naman po mga karamdaman nila, bigyan ng kumpletong kagalingan, kalutasan ng mga problema, mahal na Panginoon, higit sa lahat ng pangailangan nila sa araw-araw. Dakilang Diyos, patuloy mo silang bigyan ng magandang hanap buhay, mahal na Panginoon, mga pagkakakitaan, pagpalain mo po sila material, physical, higit sa lahat sa spiritual, bago kami lumisan sa banal na lugar nito, makamtan ng lahat ng mga mananampalataya naglilingkod sa iyo, ang katugunan ng kalmapanalangin, mahal na Panginoon, sa pananampalataya ng aming beloved pastor, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Tayo po,
Mami na mahal ay ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, ang kabilang kamay patong natin sa bahagi ng ating katawan may sakit, saway natin lahat ng gawa ng kalaban, lahat ng mga panghihina, palupaypay, lahat ng mga bagay na magiging panghihina ng ating pananampalataya. Sawayin natin, Mami naman, may kapangyarihan tayo. Gamitin natin ang kapangyarihan ito para hindi tayo talunin ng kalaban, Mami na mahal. Hallelujah. Sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases. Sinasaway namin lahat ng uri ng sakit, karamdaman, demons of panghihina, palupaypay, hallelujah, unbelief and doubts, demons of worldliness, materialism, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, vices began, problem be solved, in Jesus' name. Demons of poverty, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, Mami na mahal. Sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo po'y tumatalon. Mami na mahal, sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Amen. Tumalon tayo habang tayo po'y sumisigaw, Mami na mahal, ng tinig ng pagtatagumpay. 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, Mami na mahal. At announcement, Mami na mahal. This coming Friday, gawin po natin, Mami na mahal, ng ating gawain ay alas 8 magsisimula. At tapusin po natin ng alas 2 o alas 2:30, ganun. Mami na mahal, sapagkat mayroon po tayong krusada this coming Saturday and Sunday sa dako po ng Dinalupian. Mami na mahal, ito po sa Barangay Kataasan, Cover Court, Mami na mahal. Ito po'y malapit po sa plaza ng Dinalupian. Ito, bago dumating dun sa plaza, kung makita niyo yung Wicker Drugstore, bandang kaliwa, kung galing kayo rito, bandang kaliwa, sa yung Wicker Drugstore, Mami na mahal, pwede kayong bumaba doon at sumakay kayo ng sikad-sikad, yung bisikleta. Sumakay kayo doon, may mga pampasayrong bisikleta doon, 20 pesos ang bayad. Ihatid kayo sa Kataasan Cover Court. Alam na nila yun. Pwede rin kayo maglakad. Malapit lang po yun. Mami naman, wala pang 1 kilometro mula dun sa kanto ng Wicker Drugstore. Kung kayo'y sasakay dito sa bus o minibus o sasakay kayo ng jeep, sabi nyo sa Wicker Drugstore. Tapos, itanong nyo lang kung saan yung Kataasan Cover Court. Alam na po yun, Mami na mahal. Kaya this coming Friday, Mami na mahal, magsimula po tayo ng alas 8, maaga po tayong dumating para mga alas 2 o alas 2:30, tapos na po ang ating overnight prayer para makapag-ipon tayo ng lakas pagpunta po natin sa ating pong crusade, Mami na mahal, sa dako po ng Dinalupian. At araw ng linggo naman, Mami na mahal, magsisimula din po tayo ng alas 8. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali ang ating pong banalagawain para makahabol po tayo, maglalakbay pa tayo, habol po tayo doon sa yung gusto lamang, yung gusto. Pwede kayo mamasay yung gusto, Mami na mahal. Pero ang ating mga beloved choir members, ito po ay kinakailangang humabol para kayo po'y makaawit. Ating beloved adults, pioneers at youth choir, kinakailangan makahabol po kayo. Pero sa ating mga ordinary Christian, nasa inyo po, kung gusto nyo pong umabol, nasa inyo po yun, para masaksiyan nyo ang kapangyarihan at himala ng ating mahal na Panginoon. Araw ng linggo, alas 8 po tayo, Mami na mahal, hanggang alas 12 ng tanghali, ang ating banalagawain, kaya agahan po natin. Ito lamang po yan. Ngayon lang linggong to, Mami na mahal. Pero next week, balik na po tayo sa dating oras. At mag-ipon na po tayo ng pamasahe natin, Mami na mahal. Kung magkano ang pamasahe natin pag tayo lumuluwas sa Maynila, ay mag-ipon po tayo sapagkat this coming February 19 ay sa Luneta Park tayo, Mami na mahal, maglaraos ng ating pong church anniversary. Kaya ipanalangin natin, makahiram tayo ng bus, Mami na mahal, sa ating beloved Mayor Konghun. Mami na mahal, makahiram tayo ng 2 sasakyan para yung ating pag-aambagan, may ating mga pamasahe, gagamitin na lang natin, Mami na mahal, sa panggasolina para hindi na tayo manghihingi sa Maynila. Kaya panalangin po natin, makahiram po tayo ng bus
Amen. Yan po ang ating mga activities, maminamahal, at ang ating gawain, maminamahal, sa webcast, live streaming, from Monday to Saturday. Huwag natin kaliligtaan para mapakinggan po natin ang mga pagbabago, kung may mga pagbabago sa ating mga announcement, maminamahal. Makinig kayo palagi para mapakinggan nyo yung mga latest na mga gawain po natin. Maminamahal, hindi kayo mahuli. Baka pagpunta nyo rito, yung mga hindi nakakarinig ng webcast natin, ng ating pong programa sa webcast, sa live streaming, hindi nila napakinggan na doon na tayo araw ng Sunday sa February 19. Baka pagpunta nila dito, baka magngangawa yun, akala rapture na. Puro upuan na lang yung madat na nila rito. Yung pala nandun lang tayo sa Luneta. Kaya kung meron kayong kilala na hindi naka-attend, sabihin niyo po, maminamal, yung ating mga announcement para alam din nila, maminamal, ang mga nangyayari dito po sa atin. Amen. Purin po ang ating malapang na meron po tayo layans, meron counseling, tayo po'y tumayo na po at dadako na po tayo sa ating pansamantalang pag-iwaywalay. Ito po ang ating pong closing prayer. Ito po ang ating beloved elder, beloved Brother Renato Di Marucot. Amen, Mr. Lord. God bless you, beloved Holy Preacher. Tayo manamahal at ako'y magpasalamat sa ng Diyos. O patigilan Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na magaban sa lahat, sa matamis at makapagilang pangasos, malapunon, patuloy po yung nagpupurin, nagpapasalamat sa malapunon, sa natapos yung malagaway mo, malapunon, magmula sa pag-MC, mga joyful songs, solemn songs, sa mga buhay, na patuloy makapatir, magsilbi kaldagan, na yung palabataya, sa mga awit yung bilay panyas ko, malapunon, lalo dikit sa lahat, mga nasalta, dili mga aral, ito ba yung pinagkapagkain, na nagugutin mga kaluha, malapunon, sa dagong pagbibigay, malapunon, maraming salamat po, malapunon, bagi sa iyong pagsamatang pag-iwalay, malapunon, kung paano po malaghinatid, wala at mga anak mo, malapunon, sa hallelujah, at mag-isa ka rin pag-uwi, malapunon, pag-ingatan sa klasya at kapamakahan, malapunon, iatid mo laluhad, diligtas at payapa, malapunon, maraming salamat po, mag-isa araw ng Biyernes, malapunon, muli pong iatid mo lang anak mo, malapunon, hallelujah, upang sama-sama kadami po rin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, malapunon, ito po sa matalangin sa matamis